Muling binuhay si Lazaro. Tingnan po natin ito. Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yumig na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos at inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Meron ho tayong mga nakikitang magaganda ho rito sa muling binuhay si Jesus o si Lazaro ng ating Panginoong Jesus. Kayo po, Kuya Joe, ano po nakikita niyo rito? Mga kapatnubay, muling binuhay si Lazaro. Minsan pang pinatunayan ng Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos nang muling binuhay si Lazaro sa pagkamatay. Ayon po kay Hesus, manalig lamang tayo sa Kanya. Lahat ng ating kahilingan, ibibigay niya. Wala siyang hindi kayang gawin kahit ang pagbuhay sa mga patay. Amen. Yan. Muling binuhay si Lazaro. Lalapit tayo sa Panginoon. May pagpapakumbaba, may paggalang sa Panginoon, at anuman ang ating kahilingan sa Kanya, hindi maaari kundi pagkakaloob niya sa atin. Maaring yung iba, nagtatagal bago ipagkaloob, pero yung iba, instance pinagkakaloob sa atin. Muling binuhay si Lazaro. Kuya Ben, ano ho ang inyong nakikita rito? May 4 na punto po ako na gusto na ibahagi sa bagay na ito. Una, yung pananalig. Alam mo, nakikita mo rito na si Marta kulang talaga eh. Kulang. Kasi sabi nga ni Jesus nung sabihin ni Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. So, mayroon siyang may doubt siya kay Jesus. Sa gitna ng maraming mga pagkakataon na alam niya na si Jesus ay naroon ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Dala-dala ni Jesus. Pero, yung doubt naroon. Kaya ano ang sagot po ng ating Panginoon? Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung paano kadakila ang Diyos. So, 2 bagay, po? Kung mananalig ka pala, makikita mo at mararanasan mo ang kadakilaan ng Diyos. Ito po yung isa sa maganda rito Pag nanalig ka, magkakaroon ka ng karanasan na makita ang kadakilaan ng Diyos. Pangatlo po, yung magaganap ang anumang bagay na iyong hinihiling, na anuman ninanais mong hangad para sa Diyos o para sa iyong sarili na hinihingi mo sa Kanya, sapagkat kaakibat ng pananalig mo ang Kanyang pagpapakita ng kadakilaan at makikita mo sa Kanyang kadakilaan ang kaganapan. So may 3 na po. At ang pang-4 na bagay na ibig natin bigyan ng diin ay yung pong panghuli na sabi niya, pagkatapos niyang buhayin si Lazaro, ay kalaganin niyo siya. Yan. Ganda po yung second sis nito sabi ko kanina, yung pananalig ay makakaranas ng kadakilaan ng Diyos at ang kadakilaan na yan ay
raranasan mo sa kaganapan. Bakit? Anong pong sabi niya rito nga? Ama, nagpapasalamat kasi sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Yun, di ho ba naganap? So, tatlong bagay. Yung pang-apat na bagay, pagkatapos buhayin, uulitin ko lamang po, sabi niya, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Bakit ganito kayang sinabi ng ating Panginoon sa pang-apat na bagay na ibig ko pong maunawaan nating lahat? Hindi po ba pinalabas na niya si Jesus? Binuhay niya pinalabas na niya si Lazaro ni Jesus? Nang palabasin si Lazaro, napupuluputan ng kayo? Ibig sabihin, binuhay ni Jesus si Lazaro. Ay bakit kinakailangan na yung pagkalag ng kayo ay iutos niya sa mga tao? Ay pwede naman sabihin ni Jesus na malinisan ka, makalag na ang mga kayo sa iyong katawan. Ano yung kinakalag dito? Mga minamahal ko, mga tagapakinig, napakahalaga po na tayo ay maging malaya at makalag ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Yung pong masasamang gawin natin, yung mga bagay na nagpapahirap sa ating kalooban, sa ating isipan, na siyang bumabara sa atin upang malapit sa Diyos, upang makasama natin ang Diyos, upang makita natin ang Diyos. Kalagin natin ito, palayain natin ang ating sarili, lalong-lalo na sa mundong ito. Kapag nakalag ito, kapag naalis sa atin, mararanasan natin ang kadakilaan ng Diyos. Panghuli po, ipinahihiwatig ng Diyos na dapat magkaroon ng gampanin ang tao. Yung lahat ng nakapaligid doon na nakakita ng muling pagkabuhay ni Lazaro sa pamamagitan ni Jesus, mayroong ibig-ibigay na aral ang Panginoon sa atin hanggang sa ngayon. Mayroon din kayong tungkulin. Akong bahala na iligtas kayo. Akong bahala na dalhin kayo sa sinapupunan ng aking Ama. Ngunit mayroon kayong dapat gawin, mga minamahal na mga kapatid. Mayroon po tayong gampanin na katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, kalagan. Ibig sabihin, mayroong dapat na gawin ang bawat tao upang makamit niya ang kanyang tunay na pananalig, ang kanyang karanasan na makita ang kadakilaan ng Diyos at magkaroon ng kaganapan ang kanyang buhay sa piling ng Diyos at magawa niya ang mga bagay-bagay sa ikapagkakapuri ng ating Panginoong Hesus. Amen. Yan ho ang napakinggan naman nyo kay Kuya Ben. Dito ho sa akin, binasang ito, Kuya Ben. Muling binuhay si Lazaro. Muling binuhay. Sa titulo ho'y muling binuhay, bakit ho kaya ganun? Namatay na ho ba dati si Lazaro at sinabi hong muling binuhay? Ano hong nakikita nyo rito, Kuya Bert? Oo, talagang patay na siya dahil 4 na araw na siyang nakalibing, no? Pero alam mo, Kuya Min, tingnan natin yung unang bahagi. Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Dito tunay na iniyakan ni Jesus si Lazaro. Doon pagkakita pa lamang sa pinaglilibingan ni Lazaro. Pero yung himutok, Kuya Min, hindi yung sigaw o iyak na malakas Napakasakit yan. Kung sa isang tao mangyari yon, yung hindi umiiyak, sisingot-singot na lang, at para pag kumisan hirap na hirap siya. Aba, Kuya Min, mas masakit ang iyak noon kaysa doon sa umihiyaw at pahiyaw ang kanyang iyak. No? So, dito sa pangyayaring ito,
doon mo makikita kung gaano karugdog ang pagmamahal niya, sa kanyang kaibigan si Lazaro. Sa ating buhay, kung tayo ay mapamahal